second step of Padayon. Yung Task Force Ugnay, para sa kaalaman ng lahat, ito ay binubuo ng Philippine Army at saka Philippine National Police. Lalo na yung RMFB 4B, 4A. So ito po yung unit ng ating pamahalaan na nasa loob ng operational control ng 2nd Infantry Division na joint force ng PNP at saka Army. Ang layunin nitong Task Force Ugnay is makipag-ugnayan sa lahat ng sektor ng ating ng ating komunidad, no. Ito man ay sektor ng kababaihan, kabataan, manggagawa. So lahat po ng sektor ng ating pamahalaan, ito po yung pinakamisyon ng Task Force Ugnay, ang pakikipag-ugnay sa kanila upang malaman natin ang mga nangungunang mga problema, kung ano po yung mga problema na nakikita pa natin, na hindi nakikita natin na kailangan tugunan ng ating gobyerno. Kaya si Task Force Ugnay ang bumababa, nakikipag-ugnayan sa ating mga kababayan, at si Task Force Ugnay din ang dumudulog sa mga tamang ahensya ng ating gobyerno para sa mga intervention ng mga programs and project at matugunan kung ano yung nag-unang issue na dapat masolusyonan ng ating gobyerno na problema ng ating kababayan. Ang Task Force Ugnay sa ngayon ay nakatutok sa sektor ng paggawa, no? Paggawa, kabataan, at saka sa urban poor. Pero sa ngayon, si Task Force Ugnay ay nakatutok talaga sa ating sektor ng paggawa dahil nga po sa banta ng terorismo. Ang alam natin na may banta po ang sektor sa paggawa, banta po ng CPP, NP, NDF. No? Napag-alaman po natin na ang sektor ng paggawa ay balak nilang i-infiltrate upang sila ay makarecruit at makakalap ng pondo, no? Kaya ang Task Force Ugnay ay nagsasagawa ng Community Information and Awareness Program upang ipaalam sa ating mga kababayang manggagawa ang mga totoong sitwasyon na nangyayari sa ating komunidad. Dapat nating baguhin, no? Alam natin na kung pag may mga sundalo sa mga paggawaan, sa mga komunidad, ang unang sasabihin kaagad sa atin ay militarisasyon. Kaya kailangan natin ipaalam sa ating mga kababayan, maging anong sektor man sila sa komunidad, na ang kasundaluhan natin ay may mandato sa ating konstitusyon. Ito po ay nakalagay sa 1987 Constitution na ang armed forces ay may mandato na protektahan ang Estado at ang tao. Kahit sa anong banta, no? Lalo na po sa banta ng terorismo, dapat ay gagampanan, malaman ng ating mga kababayan na ang ating kasundaluhan ay ginagampanan nila ang kanilang tungkulin na inatas sa ating konstitusyon na ang nakasaad doon ay protektahan natin ang ating mga tao. Protect the state and protect the people. Yan yung dapat malaman ng ating mga kababayan at paano naman natin sila mapoprotektahan. No? Hindi po kaya ng ating kasundaluhan protektahan 24/7 physically ang ating kababayan, subalit sa tamang impormasyon. No? Ang tamang impormasyon ang magbibigay ng proteksyon sa ating mga kababayan. Kaya pag nagkakandak po kami ng CIAAP o mga dialogue, sinasabi lagi namin na ang kasundaluhan ninyo ay may mandato na protektahan ang tao at ang ating Estado. Sa pamamagitan ng tamang impormasyon, mapoprotektahan natin ang ating mga kababayan. Alam po natin na may mga bagay pa na hindi talaga na-address, no, nakakaligtaan or hindi nakikita.
Kasi minsan yung mga kababayan natin, hindi nila alam kung saan sila dudulog. So yung Task Force Ugnay, yun yung pinaka-intent niya na i-bridge yun, i-connect yun. Kaya yung inyong kasundaluhan, bukod sa yung aming warfighting skills, kami ay nagiging messenger, catalyzer ng mga kababayan natin para ma-bridge natin yung gap na yon para sa kapayapaan. Ito naman ay kasama sa ating programa ng yung ating batas na inilabas noong 2018 ng ating mahal dating Pangulo na si President Duterte, yung EO-70T, Executive Order 70 na na-create yung National Task Force Ending Local Armed Conflict. So ito yung whole of nation approach. No, yung kaya yun yung ginagawa ng Task Force Ugnay is i-bridge yung gap na yon sa ating kababayan para sa kapayapaan at tuloy-tuloy na kapayapaan. No? Hindi lang ngayon, kundi tuloy-tuloy, lasting peace and sustainable development. Para nang sa ganun ay ma-attain natin talaga yung totoong kapayapaan na pinapangarap na ng ating mga kababayan at ng lahat ng Pilipino.